Sino ang mag-aakala na ang isang guro sa isang nayon sa Batangas na may pambihirang ganda ay isa palang malupit na mamamatay tao? Apat na lalaki, apat na haligi ng tahanan ang naglahong isa-isa ng walang iniiwanang bakas. Ang nakakikilabot na krimeng iyon ay perpektong nagkukubli sa likod ng imahe ng isang huwaran at mabuting edukador. Ang isang makasalanang palihim na relasyon ay naging isang trahedyang hatol na kamatayan para sa mga lalaking natukso sa ipinagbabawal na pang-akit. Hanggang sa tuluyang hindi na pumanig ang tadhana. Ang isang palaisdaang natuyo hanggang sa pinakasahig nito ay nagbunyag ng isang nakagigimbal na katotohanan. Gabi, ang kadiliman sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Batangas ay napakakapal. Tanging ang huni lamang ng mga insekto sa gabi at ang ihip ng hangin sa gitna ng mga puno ng saging sa gilid ng maliit na kanal sa likod bahay ang naririnig. Si Roberto Villanueva, isang lalaking malapit na sa edad na 50, ay nalulunod sa duya ng matinding pagnanasa. Kapiling niya ang kanyang bata at magandang kasintahan, ang gurong nagngangalang Diwata Makaraeg. Ang simpleng bahay na gawa sa kahoy na nakatago sa gitna ng taniman ng mga prutas ay naging kanilang lihim na paraiso sa loob ng nakalipas na 2 buwan. Si Roberto, isang tanyag na kontratista na may sarili ng pamilya, ay hindi napigilan ang mahiwagang pang-akit ng gurong biyuda. Si Diwata ay hindi lamang maganda, ang kanyang kagandahan ay napakatalas at mapanukso sa bawat kurba ng kanyang katawan. Mayroon din siyang malambing na boses at mahinhing galaw na nagpapaluhod maging sa isang bihasang lalaki na tulad ni Roberto. Ngayong gabi, pagkatapos ng isang mainit na pagniniig, ang pagnanasang nahaluan ng kaunting matapang na lambanog ay nagpalutang sa pakiramdam ni Roberto. Dumampot siya sa kanyang mesa at naglakad patungo sa likod bahay upang umihi. Ang malamlam na liwanag ng buwan na tumatago sa siwang ng mga dahon ay tumanglao sa isang palaisdaan na matatagpuan sa dulo ng bakuran. Ang mahabang panahon ng tagtuyot ay nagpababa ng husto sa tubig ng palaisdaan na naglantad sa patong ng napakaitim na putik at mga lantang water lily. Umihip ng marahan ang hangin sa gabi, dala ang lamig ng hamog at isang hindi maipaliwanag na malansang amoy mula sa ilalim ng palaisdaan. Nang tumayo si Roberto sa gilid ng palaisdaan, biglang nanindig ang mga balahibo sa kanyang batok. Kinusot niya ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mula sa ibabaw ng kalmadong palaisdaan, 4 na malabong itim na anino ang dahan-dahang lumitaw. Hindi malinaw ang hugis ng mga ito, ngunit tila anyo ng mga lalaki. Lumulutang-lutang sila sa ibabaw ng tubig, tahimik, hindi gumagalaw. Gayunpaman, pakiramdam ni Roberto ay tila dose-dose ng mga matang hindi nakikita ang matalim na nakatitig sa kanya. Pagkatapos, isang mahinang daing na bumubulong tulad ng ihip ng hangin ang narinig mula sa direksyon ng mga aninong iyon. Ibalik mo ang aming mga buhay. Sumigaw si Roberto ng buong lakas. Nanginginig ang kanyang katawan. Tumalikod siya at kumaripas ng takbo papasok sa bahay. Namumutla ang kanyang mukha. Lumabas si Diwata mula sa silid-tulugan, suot pa rin ang isang manipis at mapanuksong pantulog. Nang makita ang kanyang kasintahan na nagpapanik, kumunot lamang ang kanyang noo. Nanatiling kasing tamis ng pulot ang kanyang boses. Anong mayroon, mahal? Parang nakakita ka ng white lady ah. Takot na takot ka. Humihingaw si Roberto. Nautal niyang ikinuwento ang nakakikilabot na tanawing katatapos niya lamang masaksihan. Itinuro niya ang direksyon ng palaisdaan. Nanginginig ang kanyang boses. Multo. Sa palaisdaan may multo. 4 na lalaki. Tumawa ng mahina si Diwata. Ang kanyang malinaw na tawa sa gitna ng tahimik na gabi ang lalo pang nagpatayo sa mga balahibo ni Roberto. Lumapit siya at ipinulupot ang kanyang mga braso sa liig ni Roberto. Ang kanyang malambot na balat at mabangong amoy ng katawan ay mabilis na nagpakalma sa lalaki. Lasing ka lang, mahal, bulong niya sa tainga ni Roberto. Sigurado dahil sobra ang nainom mong lambanog kaya ka namamalikmata. Walang multo sa palaisdaan sa bahay ko. Baka anino lang iyon ng puno o mga tagak sa gabi. Tama na, halika na, matulog na ulit tayo. Sa yakap at matamis na pananalita ni Diwata, unti-unting nawala ang takot ni Roberto, na napalitan ng muling nag-aapoy na pagnanasa. Tumango siya, naniwalang siya ay lasing lang at namamalikmata. Ang yakap ng magandang babaeng iyon ay nagbura sa lahat ng kanyang pagdududa.
Kinabukasan, pagkatapos bumalik sa kanyang normal na buhay, ang anino ng mga multong lumulutang sa ibabaw ng palaisdaan ay patuloy pa ring bumabagabag sa isipan ni Roberto. Sinubukan niyang iwaksi ito, kinukumbinsi ang sarili na isa lamang itong guni-guni. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, isang hindi komportableng pakiramdam ang gumagapang. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Roberto. Isang mensahe mula kay Diwata. Pumunta ka ulit dito ngayong gabi ha. Mayroon akong espesyal na sorpresa para sa iyo. Siguradong hindi mo pa ito nakikita kailanman. Ang mapanuksong imbitasyon mula sa batang guro ay agad na pumatay sa natitirang pagdududa. Ang kuryosidad at pagnanasa ay muling nag-alab ng mas malakas kaysa sa takot noong nakaraang gabi. Agad na sumagot si Roberto. Papunta na ako dyan. Hintayin mo ako, maganda. Nang gabing iyon, dumating si Roberto sa bahay ni Diwata na may pananabik na pakiramdam. Ibang-iba ang atmosfera sa loob ng bahay kaysa sa karaniwan. Imbes na maliwanag na ilaw ng kuryente, nagsindi lamang si Diwata ng ilang kandilang kumukurap na nagpapalabas ng mainit at mahiwagang gintong liwanag, may maamoy na malambing na halimuyak ng insenso sa hangin. At pagkatapos, mula sa silid-tulugan, lumabas si Diwata. Napatako si Roberto, tila na kuryente ang kanyang katawan. Ang nasa harapan niya ay hindi na ang simpleng gurong si Diwata na nakasanayan niya, kundi isang napakagandang babae na nakabalot sa isang tradisyonal na kasuotang maharlika, isang seduksyong bersyon ng barot saya na yari sa pulang seda. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang magandang pusod na pinalamutya ng mga kwintas ng puting sampag-ita. Ang kanyang puti at makinis na balat ay lumilikha ng kontrast sa pulang telang may bordang ginto na kumikinang, na bagaman nakatakip ay patuloy na ibinabandera ang kanyang hubad na mga balikat at ang nakamamatay na kurba ng kanyang katawan. Maingat na inayusan ang kanyang mukha. Pula at bumubuka ang kanyang mga labi at matalim at mapanukso ang kanyang mga titig. Mukha siyang isang diwata mula sa kwentong bayan. Ano ang masasabi mo sa hitsura ko ngayong gabi, mahal? Tanong ni Diwata sa malambing na boses, habang umiikot ng isang beses upang lubos na mahangaan ni Roberto ang kanyang kagandahan. Hirap na lumunok si Roberto. Parang isang mabangis na hayop na nagugutom, sinunggaban niya ang kanyang kasintahan. Maganda, napakaganda. Kaya mo akong patayin, Diwata. Ngumiti si Diwata. Isang misteryosong ngiti. Dahan-dahan niyang itinulak si Roberto at kumuha ng isang basong seramiko mula sa mesa. Teka, mahal. Inumin mo muna ito kasama ko. Ituring na natin itong espesyal nating gabi. Binulag ng kagandahan at pang-akit ng kanyang kasintahan, hindi nag-atubili si Roberto kahit kaunti. Kinuha niya ang baso at ininom ang laman nito sa isang lagukan hanggang maubos. Matamis, malambot ang lasa at mabango. Ibang-iba sa lambanog na karaniwan niyang iniinom. Pagkatapos uminom, biglang umikot ang paningin ni Roberto. Tila bumaligtad ang mundo. Nasilayan niya lang ang malademonyong ngiti sa magandang mukha ni Diwata bago siya bumagsak sa sahig. Nawala ng malay at ang lahat ay nagdilim. 3 araw ang lumipas ng walang balita, nakaramdam ng labis na pagkabahala si Ginang Rowena, asawa ni Roberto Villanueva. Hindi naman talaga tapat na lalaki ang kanyang asawa. Alam na alam niya ang ugali nitong makipaglandian sa labas. Ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang asawa sa isang misteryoso at nakatatakot na tahimik na paraan tulad nito. Patay ang cellphone nito. Walang kahit anong mensahe o tawag sa mga kaibigan o kasosyo sa negosyo. Sinabi ng kanyang kutob bilang asawa na may masamang nangyari. Dahil wala na siyang maisip na paraan, isinantabi niya ang kanyang hiya at nag-report sa Batangas Provincial Police Office, tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa. Nang matanggap ang ulat, noong una ay inakala lamang ng investigasyon, ngunit na isa ito sa maraming kaso ng away pamilya kung saan lumalayas ang isang tao mula sa bahay ng ilang araw. Ngunit nang itaas ang estado niya bilang isang kontratista na may maraming koneksyon sa negosyo, ang pagkawala ni Roberto ay tinrato ng maseryoso. Isang espesyal na pangkat ang binuo. Ang unang ginawa nila ay makipag-ugnayan sa kumpanya ng cellphone upang matunton ang signal mula sa FF card ng cellphone ni Roberto. Mabilis na nakuha ang resulta at ikinagulat ito ng mga investigador. Ang huling signal mula sa cellphone ay nagmula pa 3 araw na ang nakalilipas.
Pasado hating gabi sa isang eksaktong lokasyon na mahirap paniwalaan, sa loob ng bakuran ng isang maliit at liblib na bahay sa isang baryo sa Barangay Rosario, na halos 30 kilometro ang layo mula sa kabayanan ng San Juan. Si Teniente Anton, isang bata ngunit matalinong investigador, kasama si Apat Boyet, isang veterano at makaranasang pulis, ay agad na nagtungo sa natuntong address. Ang makipot na kalsada sa baryo ay nagdala sa kanila lagpas sa malalawak at luntiang palayan at sa mga taniman ng mangga at rambutan na hitik sa bunga. Ang mapayapa at preskong kapaligiran ng nayon ay lubhang sumasalungat sa tensyon ng isang misteryosong kaso ng nawawalang tao. Isang bahay ang bumungad sa kanila. Simpleng bahay na gawa sa kahoy at may bubong na yero na napaliligiran ng bakod na gumamela na maayos na ginupitan. Napakaayos at napakalinis ng kondisyon nito. Nakakagulat. Kumatok si Apat Boyet sa pinto. Ilang segundo lang, bumukas ang kahoy na pinto na may kaunting langit-ngit. Isang batang babae ang lumitaw. Agad na natigilan ang dalawang pulis. Napakaganda ng babaeng ito. Ang kanyang kagandahan ay hindi iyong uri na maarte at mapagmataas, kundi isang kalmado at nakabibighaning ganda na tipikal sa isang dalagang Batangenya. Nakasuot siya ng simpleng duster na yari sa koton na may disenyong bulaklak. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay simpleng nakapusod sa likod ng kanyang liig, na nagpapakita sa kanyang mahaba at maputing liig. Ang kanyang mukha ay hugis itlog na matamis, ang kanyang mga mata ay bilog at itim na itim, nagpapahiwatig ng bahagyang kalungkutan, ngunit may kakaibang pang-akit. Siya ay si Diwata Makaraeg. Makikiraan po, mga Ginoo, sino po ang hanap nila? Ang boses ni Diwata ay malinaw at malambing na parang himig ng plautang kawayan na hinihipan ng hangin. Ipinakita ni Teniente Anton ang kanyang at dumiretso sa pakay. Magandang tanghali, Ginang. Kami ay mula sa Criminal Investigation and Detection Group ng DIH. Pasensya na po sa abala. Mayroon lamang kaming ilang tatanungin. Dahan-dahang kumurak si Diwata. Tila nagulat, ngunit hindi nagpakita ng kahit anong pagkataranta. Oh, tuloy po kayo, sir. Uminom po muna kayo. Ano po ang maipaglilingkod ko? Pinapasok niya sila at nagsalin ang 2 baso ng malamig na tubig. Ang kanyang paraan ng pagkilos ay nagpapamalas ng gilas at pino ng isang edukadang babae. Ang loob ng kanyang bahay ay kasing simple din ang labas nito. Hindi marami ang mga gamit, ngunit napakaayos at napakalinis ng pagkakasalansan. Sa pader ay nakasabit ang isang sertipiko ng pagkilala bilang huwarang guro. Kasalukuyan naming iniimbestigahan ang kaso ng pagkawala ng isang mamamayan, si Ginoong Roberto Villanueva. Kilala niyo ba ang taong ito? Panimula ni Apat Boyet. Ang kanyang matatalas na mata ay sinusuri ang bawat munting ekspresyon sa mukha ni Diwata. Bahagyang ikiniling ni Diwata ang kanyang ulo. Nag-isip ng kaunti at bahagyang kumunot ang kanyang noo. Napaka-natural. Roberto Villanueva. Parang pamilyar ang pangalang iyon. Parang siya po ang magulang ni Totoy, dati kong estudyante. Pero mahigit 1 taon na pong lumipat ng paaralan si Totoy. Bakit po? Ano po bang nangyari sa kanya, sir? Napakamakatwiran ng kanyang sagot. Inamin niyang kilala niya ang biktima, ngunit matalinong inilagay ang koneksyon sa nakaraan at nilimitahan lamang iyon sa konteksto ng guro at magulang ng mag-aaral. Mas mariin na nagpatuloy si Teniente Anton. Ang nakapagtataka, ang huling signal mula sa cellphone ni Ginoong Roberto bago siya mawalan ng kontak ay natunton eksakto sa paligid ng inyong bahay. Maaari ba ninyong ipaliwanag ito? Ito ay isang direktang psikolohikal na pag-atake. Ngunit mas lalo lamang nagmukhang gulat si Diwata. Lumaki ang kanyang bilog na mga mata na nagpapahiwatig ng kalituhan at inosente. Totoo po ba iyon, sir? Siguradong may pagkakamali. 3 araw na po akong nasa bahay lang. Naghahanda ng mga leksyon at pumapasok sa pagtuturo. Wala po akong nakikitang ibang tao. Nasa dulo po kasi ng kalsadang ito ang bahay ko. Bihira po talagang may dumaan dito. O baka naman. Baka napadaan lang po siya rito tapos naubusan ng baterya ang cellphone niya. Ang kanyang paliwanag ay nanatiling walang butas. Simple, lohikal, at isinisisi ang posibilidad sa isang teknikal na aberya. Nagpakita siya ng imahe bilang isang taong labas na walang alam,
isang mabuting mamamayan na sinusubukang makipagtulungan sa mga otoridad. Ikinuwento niya ang kanyang buhay bilang isang gurong biyuda, namumuhay mag-isa na sa araw-araw ay abala lamang sa paaralan at sa kanyang maliit na hardin. Napakatapat at nakakaantig ng kanyang kwento na magpapaawa sa sinumang makakarinig. Inabot ng halos 1 oras ang interogasyon. Ginamit na nina Edfi, Apat Boyet at Tenyente Anton ang iba't ibang pamamaraan ng investigasyon. Mula sa mga tanong na nag-iipit hanggang sa mga hindi inaasahang tanong. Gayunpaman, nanatiling napakakalmado ni Diwata. Sumagot siya ng tuloy-tuloy, maayos at pare-pareho. Palaging nakatingin ng diretso ang kanyang mga mata sa kanyang kausap. Isang malinaw at inosenteng titig na walang halong kasinungalingan. Ang kanyang kagandahan at pagiging kalmado ay tila may kapangyarihan ng mahika na nagpapapangit sa kahit gaano katalim na katanungan. Umalis ang 2 pulis sa bahay ni Diwata nang magsimulang dumilim ang hapon. Wala silang nakuhang anumang ebidensya at wala ring nahanap na kahit anong kahinahinala sa pahayag ng guro. Malinis ang kanyang bahay na walang anumang kahina-hinalang bakas. Si Diwata mismo ay isang perpektong kuta na nababalutan ng inosenteng panlabas na anyo at matibay na alibi. Sa loob ng sasakyan, huminga ng malalim si Apat Boyet. Baka may margin error lang talaga ang gist. Parang imposibleng sangkot ang gurong iyon. Malinis ang kanyang record. Gusto rin siya ng lahat ng kapitbahay niya. Ngunit umiling si Tenyente Anton. Ang kanyang matatalas na mata ay nakatitig ng mariin sa direksyon ng maliit na bahay na unti-unting lumalayo sa likuran. Sa kabilang banda, pakiramdam ko ay may hindi tama, hepe. Dahil masyado siyang perpekto, masyadong kalmado. Ang pagiging perpekto minsan ang pinakamalaking butas. Ang unang imbestigasyon sa bahay ni Diwata ay natapos ng walang resulta. Ngunit nagtanim iyon ng matinding pagdududa sa isipan ng batang investigador. Isang palabas na masyadong perpekto, isang aktres na napakagaling. Mayroon kayang nakakikilabot na katotohanang nagtatago sa likod nito. Ang kaso ng pagkawala ni Roberto ay tila umabot sa isang dead end. Ang malabong pagdududa ni Tenyente Anton laban kay Teacher Diwata ay walang anumang ebidensya para palalimin pa. Napilitan ang pangkat ng mga investigador na bumalik sa lumang daan, suriin muli ang masalimuot na koneksyon sa negosyo at mga utang ng biktima. Ngunit walang napala sa lahat ng ito. Sa gitna ng pagkakaantala, muli nilang binuksan ang mga file ng mga kaso ng misteryosong pagkawala ng mga tao sa rehiyong iyon sa nakalipas na mga taon. 4 na pangalan ang inilapag sa mesa. Eduardo Perez, Antonio Santos, Hernando Garcia, at Danilo Reyes. Ang tanging pagkakapareho nila, lahat sila ay mga nasa katanghaliang gulang na lalaki, may pamilya, at naglaho sa ibabaw ng mundo ng walang bakas. Ngunit sa pagitan nila at ni Teacher Diwata, walang kahit isang nag-ugnay na sinulid ang nakikita. Habang lalong kumakapal ang tabing ng misteryo, isang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw mula sa hindi inaasahang lugar. Ang asawa ng biktima. Si Ginang Rowena, sa rurok ng kanyang pagluluksa at galit, ay hindi na natiling nakaupo at naghihintay. Gamit ang kutob ng isang asawa, nakumbinsi siyang ang susi sa kasong ito ay nakasalalay sa palihim na relasyon ng kanyang asawa. Pumunta siya sa isang branch ng kumpanya ng cellphone para muling i-activate ang SIF card na nakapangalan sa kanyang asawa. Pagkatapos ilagay ang bagong SIF card sa cellphone, nagawa niyang ma-recover ang WhatsApp Messenger account ni Roberto. Isang mundong puno ng kasalanan ang tumambad sa kanyang harapan. Daan-daang malambing at malalaswang mensahe sa pagitan ng kanyang asawa at ni Teacher Diwata ang naging hindi maitatangging ebidensya ng isang malalim na pakikiapid. Ngunit ang nagpalambot sa buong katawan ni Ginang Rowena ay ang mga huling linya ng mensahe na ipinadala noong madaling araw bago ito nangyari. Nagpadala si Roberto ng mensahe sa isang matalik niyang kaibigan, ikinukwento ng detalyado kung gaano siya natakot nang makakita ng multo sa palaisdaan sa likod ng bahay ng guro, tungkol sa 4 na anino ng lalaki na lumulutang at mga bulong na humihingi ng buhay. Ang detalye tungkol sa pinagmumultuhang palaisdaan at ang bilang na 4 na anino ng multo ay parang kuryenteng gumapang sa likod ng mga investigador nang mag-report si Ginang Rowena. Ang lahat ng hiwa-hiwalay na piraso ng puzzle ay biglang nabuo ng perpekto at nakakikilabot. Tahasang nagsinungaling si Diwata makaraeg tungkol sa relasyon niya sa biktima.
Ang detalye tungkol sa palaisdaan na itinago niya ay nakakikilabot na tumugma sa bilang ng 4 na lalaking nawala noon. Imposibleng mayroong nagkataon lamang na ganito kakilabot. Isang search warrant para sa madali ang paghahalughog sa tirahan ni Diwata Makaraeg ang agad na inaprubahan ng piskalya. Isang malaking pangkat na binubuo ng mga investigador ng kriminal, SWAT, at forensic team ang ipinadala at palihim na kumilos sa kalagitnaan ng gabi. Sa pagkakataong ito, hindi sila pumunta para mag-interoga, pumunta sila para hanapin ang katotohanan. Nang lumapit ang konvoy ng mga sasakyan sa maliit na bahay, habang madilim pa ang paligid, binalot sila ng nakatatakot na katahimikan. Madilim na madilim ang bahay. Saradong-sarado ang mga pinto. Nakaramdam ng masamang kutob si Teniente Anton. Matapos ang ilang beses na pagtawag at walang sumasagot, napilitan ang pangkat na sirain ang pinto para makapasok. Walang tao sa bahay. Nasa lugar pa rin ang mga kagamitan. Ngunit umalis na ang nakatira. Sa ibabaw ng mesa, ang 2 baso ng tubig na ininom nila kahapon ay hindi pa rin naliligpit. Naglaho na si Diwata Makaraeg. Naamoy na ng tusong alamid ang panganib at tumakas pagkatapos ng unang interogasyon. Ang pagkawala ni Diwata ay lalong nagpatibay sa mga pagdududa. Ngayon, ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa palaisdaan sa dulo ng bakuran. Isang malakas na water pump machine ang dinala na bumasag sa katahimikan ng umaga. Ang agos ng napakaitim na tubig putik na naglalabas ng matapang at mabahong amoy ng pagkabulok ay sinimulang higupin hanggang matuyo. Unti-unti, ang pinakasahig ng palaisdaan na may makapal na putik ay nagsimulang makita. Ang atmosfera ay naging tensyonado hanggang sa nakakasakal na pakiramdam. Ang forensic team na nakasuot ng protective gear ay nagsimulang magtrabaho. At pagkatapos, nangyari na ang pinakanakakikilabot na bagay. Mula sa ilalim ng patong ng itim na putik, isang piraso ng buto ng paa ng tao ang hinila pa itaas, tapos ay isang tadyang. At kasunod ay isang bungo ng tao na may mga walang lamang butas ng mata, isang piping akusasyon mula sa impyerno. Nanigas sa katahimikan ang buong pinangyarihan ng krimen. Habang naghahanap sila, dumami ng dumami ang mga piraso ng buto na natagpuang nagkalat, hindi maayos ang posisyon. Ito ay isang mass grave. Ang kalmadong palaisdaan sa likod ng bahay ng magandang guro ay isa palang nakakikilabot na tapunan ng mga bangkay. Ang proseso ng pangolekta ng ebidensya ay tumagal ang buong araw. Nagbigay ng pinal na kasagutan ang resulta ng test. Isang nakakikilabot na katotohanan na humigit pa sa imahinasyon. Ang mula sa mga piraso ng kalansay na natagpuan ay 100% tumugma sa 5 nawawalang biktima, kabilang si Roberto Villanueva at ang 4 na kaawa-awang lalaki bago sa kanya. Ang perpektong maskara ng gurong biyuda ay nadurog ng pira-piraso. Ang nakakikilabot na krimen ay nabunyag sa liwanag. Ngunit ang demonyong salarin ang nag-anyong Diwata ay tumakas na at nagtago. Matapos mabunyag ang nakakikilabot na katotohanan sa ilalim ng palaisdaan at makumpirma ang pagkawala ni Diwata Makaraeg, agad na naglabas ng pambansang wanted list ang kapulisan. Ang litrato ng guro na may banayad ng ngiti at malinaw na mga mata ay lumabas ngayon sa lahat ng mass media. Ngunit may nakasulat na pulang-pula sa ilalim nito, napakadelikado. Nagimbal ang opinyon ng publiko sa buong bansa. Walang makapaniwala na ang isang gurong mukhang inosente ay isa palang malupit na serial killer na pumatay sa pamamagitan ng sadista at kalkuladong pamamaraan. Isang espesyal na pangkat ng investigasyon ang agad na binuo ng FB sa pakikipagtulungan ng Police Regional Office 4 ng gabi ring iyon. Ngunit ang pagtugis kay Diwata Makaraeg ay isang napakalaking hamon. Ang kanilang hinahanap ay hindi isang ordinaryong kriminal na kumikilos ayon sa instinct. Pinatunayan ni Diwata na siya ay may napakataas na isang eksperto sa psikolohiya, at may kakayahan sa counterintelligence na nakakabahala. Matalino siyang tumakas pagkatapos ng unang interogasyon at hindi binigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga investigador. Alam niyang ang kahit na pinakamaliit na pagkakamali ay wawasak sa kanyang perpektong maskara. Nagsimula ang paghahanap sa sariling bahay ni Diwata. Ipinadala ang mga pinakamagagaling na detective para suklayin ang bawat pinakamaliit na bakas na naiwan. Hindi nagdala ng cellphone si Diwata, walang ginagamit na bank account, at walang iniiwang digital footprint.
parang naglaho siyang parang bula. Kinailangan ng espesyal na pangkat na buuin muli ang ruta ng pagtakas ni Diwata gamit ang pinakakonbensyonal na pamamaraan ng investigasyon. Dose-dose ng detective ang nagkalat sa buong baryo, nagtatanong sa bawat residente, sa bawat driver ng tricycle. At lumabas ang unang clue. Isang matandang driver ng tricycle sa terminal ang nakaalala na noong hapon mismong nakaalis ang 2 pulis mula sa bahay ng guro. Naghatid siya ng isang napakagandang babae na nakasuot ng face mask at may dalang maliit na backpack. Nagpahatid ng diretsyo ang babae sa Batangas Grand Terminal at nagbayad ng napakalaking pamasahe habang nagbibilin na huwag nang magtanong pa. Agad na nakatuon ang investigasyon sa Batangas Grand Terminal. Sinuri ang napakaraming oras na kuha ng kihi noong araw na iyon. Matapos ang ilang oras na matyagang pagsusuri, lumitaw ang bulto ni Diwata. Nakasuot siya ng ibang damit, may sombrero at sunglasses, at sumisingit sa gitna ng maraming tao. Bumili ng isang tiket sa bus si Diwata papuntang Maynila. Nagpatuloy ang paghahanap sa PITS, Parañaque Integrated Terminal Exchange, isa sa pinakamalaki at pinakakomplikadong terminal ng bus sa Pilipinas. Muli, sa mga nakakakabang sandali sa harap ng monitor ng TV, natuklasan ng mga detective na hindi pumasok sa sentro ng lungsod si Diwata. Pagkababa niya ng bus, agad siyang sumakay ng ibang bus papuntang Olongapo. Ngunit, bumaba siya sa kalagitnaan ng biyahe sa may baybayin ng lalawigan ng Zambales. Ang kanyang paikot-ikot na ruta ng pagtakas at palipat-lipat ng sasakyan ay nagpapakita ng maingat na pagkalkula upang burahin ang kanyang mga bakas. Ang San Antonio, isang sikat na beach town sa Zambales na matao at maraming hotel, pension house, at paupahan, at may napakaraming bisita, ang naging sentro ng pagtugis. Ito ang perpektong lugar para magtago. Ang lokal na kapulisan ay ipinakilos ng husto, palihim na nakikipag-ugnayan sa espesyal na pangkat para suriin ang lahat ng tuluyan. Ang larawan ng pagkakakilanlan ni Diwata ay ipinadala sa bawat opisyal sa field. Ayon sa pagsusuri ng criminal psychology, para mabuhay at makapagtago, imposibleng hindi umasa si Diwata sa isang lalaki. Tiyak na agad siyang maghahanap ng bagong biktima, isang pansamantalang kanlungan. At totoo nga, 2 araw lamang matapos tumuntong si Diwata sa San Antonio, isang mahalagang impormasyon ang pumasok mula sa isang may-ari ng paupahan malapit sa dalampasigan. Iniulat ng may-ari na ang isa sa mga nangungupahan sa kanyang kwarto, isang biyudo na nagtatrabaho bilang mekaniko ng maliliit na bangka, ay biglang nagkaroon ng relasyon nitong nakaraang 2 araw sa isang hindi kilalang magandang batang babae. Inilarawan niya na ang babae ay maraming katangiang kamukhang-kamukha ng pinaghahanap na nakikita sa telebisyon. Ang buong puwersa ay agad na ipinadala sa lokasyon. Ang inuupahang kwarto na matatagpuan sa isang maliit na eskinita ay mabilis na pinalibutan ng mga detective na nakasibilyan. Maingat na inilatag ang plano para sa rajada. Bawal magkaroon ng anumang pagkakamali. Nang gabing iyon, nang mahimbing nang natutulog ang buong eskinita, nakatanggap ng utos ang espesyal na pangkat. Winakasan ang pinto ng kwarto sa isang iglap. Sumugod papasok ang mga detective. Ang mga flashlight ay inilawan ang buong magulong kwarto. At pagkatapos, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa silid tulugan. Sa ibabaw ng nag-iisang kama, si Diwata makaraeg na walang damit ay nakayakap sa isang malaking lalaki. Ang malupit na mamamatay tao na pinaghahanap ng buong bansa ay nahuling nagtatalik kasama ang kanyang ika-6 na inaasahang biktima. Nagising na nalilito ang lalaki at hindi naiintindihan ang nangyayari. Samantala si Diwata, sa unang segundo ng kanyang pagkagulat, ay akmang sisigaw. Ngunit nang makita niya ang mga malamig na nguso ng mga baril at matatalim na titig na nakatutok sa kanya, agad siyang natahimik. Anumang paglaban ay walang saysay. Ang kanyang magandang mukha ay namutla at naging malamig at walang reaksyon. Isang nakakikilabot na pagiging kalmado. Nang mahigpit na ikinabit ang malamig na posa sa kanyang mga pulso, hindi nagsalita ng kahit isang salita si Diwata. Sumulyap lang siya sandali nang walang kabuhay-buhay na tingin sa kanyang bagong kasintahan na nakaligtas mula sa kamatayan. Ang pagtakas ng demonyong guro ay nagtapos na. Silid ng interogasyon sa Batangas Provincial Police Office. 4 na malamig na dingding. Mayroon lamang isang mesang bakal at 2 upuan. Ang nakasisilaw na puting neon light ay nakatutok sa mukha ni Diwata Makaraeg,
na nagpapaputla ngayon sa balat na dati nakabighani sa maraming lalaki. Walang mapanuksong damit, walang makapal na make-up, si Diwata na nakasuot ng maluwang na uniforme ng preso ay mukhang napakaliit at nawalan ng lahat ng kanyang mahiwagang pang-akit. Ang kanyang mga mata na dati ay kumikinang at puno ng pang-aakit, ngayon ay blanko at walang emosyong nakatitig sa isang tuldok sa pader. Sa kanyang harapan, nakaupo ang mga pinakamakukulit at veteranong investigador mula sa espesyal na pangkat. Ang lahat ng ebidensya, lahat ng resulta ng forensic, lahat ng testimonya ay inilapag na sa mesa. Ang lahat ay bumuo ng isang lambat na bakal na imposibleng butasin na nakapalibot sa salarin. Pero nanatiling tahimik si Diwata. Ilang oras na siyang walang kibo, hindi umaamin at hindi rin itinatanggi. Isang veteranong investigador na may malalim at kalmadong boses ang naglagay ng isang basong tubig sa harap ni Diwata. Oras na, Diwata. Oras na para harapin mo ang katotohanan. Magsalita ka para sa mga biktima at para na rin sa iyong sarili. Ang pananahimik mo ay hindi nababago sa kahit ano. Tila nahawakan ng pangungusap na iyon ang pinakamalalim na bahagi ng nagyelong kaluluwa ni Diwata. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo, ang kanyang blangkong mga mata ay sa unang pagkakataon ay nakahanap ng pokus at nakatitig ng diretsyo sa investigador. Ang gilid ng kanyang labi ay bahagyang umangat, bumuo ng isang manipis at mapait na ngiti. Pagod na ako, sabi niya sa tatlong salita. Paos ang kanyang boses. Sobrang pagod na ako. At pagkatapos, parang isang nasirang dam, nagsimulang magsalita si Diwata. Nagsalaysay siya ng kalmado, malamig, at tuloy-tuloy na parang nagkukwento tungkol sa buhay ng ibang tao. Bawat krimen, bawat plano, bawat bangkay na nabubulok sa ilalim ng palaisdaan ay nireconstruct sa pamamagitan ng kanyang mga salita nang walang kahit anong emosyon. Naniniwala ba kayo na noon ay may isang diwata makaraeg na ang gusto lamang ay isang payapang buhay? Isang asawang mapagmahal at mga anak na masunurin. Sinimulan niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa nakaraan na patay na. 5 taon na ang nakalilipas, nagpakasal ako kay Benjo. Siya ang aking unang pag-ibig, ang aking buong mundo. Naging napakasaya ng unang taon namin. Nang nalaman kong buntis ako, akala ko ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Ngunit doon na nagsimula ang impyerno. Nagbago si Benjo. Nagsimula siyang umuwi ng hating gabi. Palaging amoy alak ang kanyang katawan at pabango ng ibang babae. Nangaliwa siya. Bahagyang nanginig ang boses ni Diwata. Ngunit mabilis niyang binawi ang sarili. Sinubukan kong ipaglaban, nagmakaawa, umiyak hanggang matuyo ang luha ko. Pero walang kwenta. Sabi niya pangit daw ako at pabigat kapag buntis. Sa gabi ng isinumpang iyon, 6 na buwan na ng pagbubuntis ko. Dinugo ako at pinayuhan ako ng doktor na mag-bed rest. Pero umalis pa rin si Benjo para uminom kasama ang kabit niya. Hating gabi. Sobrang sakit ng tiyan ko. Sinubukan kong tumayo para tumawag at humingi ng tulong. Pero madulas ang sahig at nadulas ako. Napakalakas ng bagsak ko. Nagkalat ang dugo kung saan-saan. Tanging ang sakit na pumunit sa katawan at kaluluwa ko ang naaalala ko. At ang anino ng sanggol na hindi man lang nakita ang mundo ay nahiwalay sa katawan ko. Muntik na akong mamatay. Nang magkamalay ako sa ospital. Ang unang taong nakita ko ay hindi ang asawa ko, kundi ang nanay ko. Hindi kailanman dumalaw si Benjo. Wala ni isang tawag, wala ni isang text. Nang umuwi ako mula sa ospital pabalik sa isang walang lamang bahay. Nalaman kong kinuha niya ang lahat ng pera namin at sumama sa kabit niya. Iniwan niya akong may sirang katawan, durog na kaluluwa at tambak na utang sa ospital. Nang sandaling iyon, napagtanto ko na ang dati kong pagkatao, ang pagkataong naniniwala sa pag-ibig at katapatan, ay namatay na kasama ng aking anak. Isang ibang nilalang ang isinilang mula sa abo ng kataksilang iyon, patuloy ni Diwata. Ang kanyang mga mata ngayon ay kasing talim ng kutsilyo. Tumingin ako sa salamin at tinanong ko ang sarili ko. Bakit ko kailangang magdusa ng ganito? Bakit ang mga walang kwentang lalaki na inaalipin ng pagnanasa at niyuyurakan ang pamilya ay nabubuhay ng masaya? Nagdesisyon ako. Hindi na ako magiging biktima pa. Ako na ang magiging mangangaso. Maghihiganti ako, hindi lang kay Benjo, kundi sa lahat ng lalaking katulad niya.
Ang proseso ko ay napakasimple, tuloy-tuloy na kwento niya. Ang target ay mga lalaking may asawa at may pera. Kapag pumasok na ang biktima sa patibong, gagawin ko silang parang AK machine. Kapalit nyon, makakakuha sila ng mga gabing puno ng pagnanasa. Pero ang pagnanasa ng lalaki ay walang katapusan. At ganun din ang pandidiri ko. Kapag naubos ko na ang pera nila o kapag nagsawa na ako, doon na ako kikilos. Ang huling selebrasyon ay palaging magiging pinakamainit na gabing pagtatali. Pagkatapos nun, isang baso ng alak na nilagyan ng matapang na sleeping pills. Pagbagsak nila, tatapusin ko na. Ang palaisdaan sa likod ng bahay ang kanilang huling hantungan. Si Roberto ang ikalimang biktima at iyon ang aking pagkakamali. Ako, si Diwata Makaraeg, ay walang pagsisisi. Nagsimulang magkagulo ang lahat dahil sa panahon ng tagtuyot. Bumaba ang tubig sa palaisdaan. Iyon ang bagay na hindi ko nakalkula. Nang gabing iyon, tumakbo siya sa takot at sinabing nakakita ng multo. 4 na anino ng multo. Alam kong hindi iyon multo. Iyon ay ang katotohanang nagsisimula ng lumitaw. Hindi ko siya pwedeng hayaang mabuhay. Pero dahil sa pagmamadali, nakagawa ako ng nakamamatay na pagkakamali. Nakalimutan kong suriin ang cellphone niya. Ang nakakabobong signal ng gisis na iyon ang nagdala sa inyo sa bahay ko. Ang pagdinig sa kaso ni Diwata Makaraeg ay ginanap ilang buwan ang lumipas sa Regional Trial Court ng Batangas at gumimbal sa pambansang publiko. Siksikan ng mga tao sa loob ng korte. Gustong makita ng lahat ng personal ang mukha ng demonyong guro. Sa upuan ng akusado, nanatiling malamig at walang reaksyon si Diwata. Kalmado niyang inamin ang lahat ng kanyang mga krimen. Isinasaalang-alang ang mga aksyon ng akusado na hindi pangkaraniwan ang kalupitan, planado, kumuha sa buhay ng maraming tao sa isang walang awang paraan at hindi nagpakita ng posibilidad na magbago. Iginawad ng hukom ang pinakamabigat na parusa kay Diwata Makaraeg. Hatol na kamatayan. Ibinaba na ang hatol, isang parusang nararapat sa isang krimeng hindi mapapatawad, habang isinasara rin ang isa sa pinakanakakikilabot na kaso sa kasaysayan ng krimen sa Batangas. Isinara na ang kasong ito, ngunit ang aral na iniwan nito ay mananatili habang buhay. Isang trahedyang nagsimula sa kataksilan sa loob ng pagsasama na nagpalago ng paghihiganti hanggang sa baguhin nito ang isang tao para maging demonyo. Ito ay isang matinding babala sa sinumang tahakin ang maling landas at maliitin ang halaga ng isang pamilya.